Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyo pong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Ito po, komentuhan po natin at panuorin at pakinggan ang kaganapan po. Nagkakaroon po ng tensyon sa Senado. Nanawagan po si Senate President Peter Alan Cayetano. Ang nangyayari po sa Senado, ginagamitan na po yata ang Senado ng batas militar, mga kababayan. Mukhang ayaw nilang magbigay ng due process pagdating po kay Senator Bato. Katulad po yata ng dating Pangulo ang gagawin nila. Ito po, pinasok na po at armado, parang kriminal si Senator Bato. Mga diarmas na po, mga kababayan. At unahin po natin panoorin ito at isunod po natin yung pahayag ni Senate President Cayetano. Ito po yung mga militar, mga armado, mga mahabang armas, mga kababayan. Nakasa nila yung barel. Okay. Alright, sige. Sir! Very quick lang. Ang arrest na po ba sa Bato? Ang dami. Parang naka-ano hindi naka... Sinusubot niya sa right arm niya. Diyan mo nakas ka. Sir, very quick lang. Ito. Ano lang pong nangyayari ngayon? Ha? Sir, bakit nagsusuot ng bulletproof? Yan? Sir! Sir, update lang po! General Mao! Ayan, ma'am. Hello? Ito. Yan. General Mao! Ma'am. So, nakapulis yung mga nakapeso na sa instruction. Ayan. Okay. Alright, hold on ha. Ayan na. Okay, so nakalinya sila. Nakakausaat na nakabuot vest. Putok! Nakapila ng mga marines na armado. Sabi mga kababayan. Mga Marines na po ang ginamit, mga kababayan. Mga Marines. At ito po, painggan po natin si Senate President Alan Peter Cayetano at kanya pong panawagan sa taong bayan. Grabe po ang nangyayari sa ating bansa. Ibang klase po. Wala pong ginawang kabutihan ng ginawa na administrasyon. Puro po panggigipit, pagnanakaw, pamumulitika, di umano. Ito po, iset up ko lang po mga kababayan. Nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Hindi tayo dinala sa kaginhawaan, dinala tayo sa gulo at kahirapan at korupsyon. Tapos sila pa ngayon ang mga matitigas at naghahari-harian sa ating bansa. Sila na yung nagkamal sa pera at kapangyarihan. Ibang klase. Due process lang ay hinihingi ni Senator Bato at ni dating Pangulong Duterte, hindi nyo maibigay. Hindi malaki dumulog sa korte. Unbelievable. Ito po si Senate President Cayetano. Pakinggan po natin, panoorin siya. Sandali lang po. Lagyan ko lang po ng sounds, mga kababayan. Ibang klase ang gobyerno ngayon. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening.
But I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po, and I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga OSAA mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. To update po I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media. Because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP, it is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, OSAA, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Mga bayan, grabe no? Grabe pala NBI for correction.
yung po palang mga Marines ay binibigyan po ng suporta ang Senado. Yung mga Marines po na nahandon ay sinisecured po at proteksyon ng Senado. Ang matindi po palang nagbigay ng problema ayon mismo sa ating Senate President Cayetano ay ang NBI. Grabe ang NBI. Talaga pong nagpakasama na yata ang NBI at ang mga tauhan nito dahil nagkaroon po ng isang NBI director na matibag. Naglabas na po ang Korte Suprema at nagbibigay po ng 3 araw para po sumagot sila. Hindi po ba? Kaya hindi po nila pwedeng kunin at arestuhin si Senator Bato. Ibang klase po ang nangyayari sa ating bansa. Ginagamitan na po yata pati ang Senado ng batas militar. Ano yan? Batas NBI? Buti na lang po. Buti na lang. Nagkaroon po ng kahit papaano suporta na mabigyan po ng seguridad ng Senado at nahandun po ang Marines at yung tinatawag na OSAA, mga kababayan. Ibang klase, talagang gumagawa ng paraan pala ang NBI at talagang sinisira ang Senado para lang makapasok sila. Ano yun? Dudukutin nyo si Bato. Dudukutin nyo. Parang ginawa kay dating Pangulong Duterte para madala sa dahig dahil ready na yung eroplano. Ganun ba? Ibang klase. Napakahirap pala talaga mga kababayan sa totoo lang. Napakahirap pala pagka ang presidente mo ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Pasensya na po sa pagiging presidente. Mahirap po pala pagka ang presidente ay hindi abogado. At napakahirap pala pagka ang presidente ay gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang ate. At napakahirap pala pagka ang presidente ay may dugo. May dugo na Marcos di umano. Unbelievable. Bakit nagkaroon ng tensyon na ganyan? Napalitan lang ang liderato? Napalitan lang si Tito Soto bilang Senate President? Nagkagulo na? Ano yan? Nagkakaroon ba ng sabwatan? Hindi ba pwedeng palitan si Senate President, ang dating Senate President na si Soto? Dahil nung mapalitan siya, nagkagulo na? Tapos, iniintay ng mga senador yung isasubmit ng Kongreso dahil nga sa kanila uumpisahan o sinasabing ang hearing ng impeachment. Hindi po ba? Kaya nahandun sila, iniintay nila na isubmit na sa kanila ngayon, gabi. Pero bigla pong, bakit? Gusto nyo na ba magkaroon ng martial law? Nagtatanong na si Kamanong, magdideklara na ba kayo ng martial law at ginagamitan nyo na ng puwersa, kapangyarihan? Nakakaawa po mga kababayan, nakakaawa po ang ating bansa. Pinagnakawan na tayo ng pinagnakawan. Inaapi pa tayo. Inubos na nga ang pera at ibinaon pa tayo sa utang. Inaapi pa tayo. Pati ang mga politiko na handa at willing na maglingkod sa atin at lalong-lalo na po willing sila at gusto nilang panagutin ang napakaraming magnanakaw na mahigit 3 taon sa ating bansa ay sila pang ginigipit ngayon. Sana naman po sa mga Marines natin, sa mga men in uniform natin, buksan nyo na po ang inyong mga mata. Ganito po ba? Ganito po ba ang gusto nyo? Mapayapa po ba ito? Di po ba ang trabaho nyo ay kapayapaan? Proteksyon para sa lahat. Proteksyonan ang Pilipino. Proteksyonan ang ating sovereignty. Papayag ba kayo mga men in uniform na ang isang Pilipino, isang dating general, isang senador, dudukutin nila at ipadadala sa banyaga? Meron tayong sariling sovereignty, soberenya. At ang nagsalita ng korte, baliwala rin sa kanilang korte? Baliwala rin sa kanilang Supreme Court? Gagawin pa rin nila ang gusto nila? Gagamitan ng putok? Nagpapaputok? Bakit? Papatayin na ba nila? Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Yan po nakakalungkot mga kababayan. Gusto yata talaga nila magkagulo. Hindi kaya gusto nila magkagulo
para po makapagdeklara na sila ng gusto nilang deklara para humaba at walang halalan at tuloy-tuloy sila sa kapangyarihan dahil sila magdideklara ng gusto nila? Hindi kaya? Nagtatanong lang po tayo. Kaya po mga kababayan, yung malalapit po dyan, lalong-lalo po kung meron po tayong kakayahan, ay pumunta na po tayo at makisuporta po tayo at makiisa dyan po sa Senado. At talagang kailangan pong palibutan po yan ng taong bayan, ang Senado, para po itong mga tao na ito na nagpakasama na po dahil sa kapangyarihan, posisyon at pera. At syempre po, yung takot din po kasi mga tao na yan mga kababayan. Duwag. Yan po yung mga duwag. Gagawa-gawa po sila ng anomalya. Gagawa-gawa po sila ng korupsyon. Grabing pamumulitika at grabing paglabag sa batas. Pero hindi po nila kayang tayuan dahil mga duwag po sila. Bakit ko po nasabing duwag? Kung matatapang po yan, lahat ng ginawa nila, kaya nilang harapin yan. Hindi po ba? Bakit mo ginagamitan ng dahas? Ibig sabihin, duwag ka. Dahil gagamitin mo ng kapangyarihan para hindi ka managot sa batas. Hindi po ba ganun lang yun? Kaya ginagamit mo lahat ang asset ng gobyerno, pera, kapangyarihan, para hindi ka managot sa batas at hindi ka managot sa taong bayan pag wala ka na sa kapangyarihan. Yan ang mga taong duwag. Hindi po ba? Mga walang bayag dahil kargado ng pulburon. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po kayo. At tayo po'y magkaisa. Kung may kakayahan po tayo, pwede po tayo makiisa doon po sa Senado, mga kababayan. Dahil grabe na po ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Ingat-ingat po kayo mga kababayan at maraming salamat po. Paalam po muna mga kababayan. Ingat po kayo. Bye-bye.